I've made my way through some valleys and desert, believing that I'd get lost. I stood at the foot of what felt like Mount Everest, knowing I had the strength for the climb. 'Cause through every trial, each test and temptation, one thing is sure every time. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Ask me why, I have no hesitation. God does what He says He will do. Well, I'll simply say every battle has taught me there's nothing He won't help me through. So why should I dwell on the hardships and struggles when I look just beyond them? I see the way this will end is with great celebration. And deep in my heart I believe, over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over, over and over, over and over again. Amen. Naimbag nga morning, kakabsat. It's another Wednesday morning at ang bilis ng panahon, ano? Kalagitnaan na naman ng June. Parang kailan lang nung ina-anticipate natin ang buwan na ito kasi maraming pangyayari. Pero natapos na lahat at ngayon ay nagpapatuloy tayo sa ating
morning devotion at maganda yung ating topic kasi exciting talaga yung mga napag-uusapan natin dito. Ano ano yan sa atin ni Sir Ariel mamaya. So stay tuned po at we hope na makakasama namin kayong lahat hanggang matapos ang ating morning devotion ngayong umagang ito. Ayan, syempre sa Google Meet kasama natin si Sir Ariel. Good morning po. Hello, good morning sa ating lahat. Magandang umaga to each and everyone, and magandang umaga dyan sa inyo sa studio, and of course sa ating operator. And good morning din sa ating mga kasama sa Facebook Live. Nakita ko na ang ating pastor. Good morning, sir. Si Ma'am Myra. Mga interns. And of course, si ever present Ma'am Emilia. Amen. Then si Sir Salvador Bore. Sir Gilbert, Ma'am Joyce. And Sir Digno. And si Ma'am Marlene. And the rest ng mga kasama natin dito. Ay, nakita ko si Zarina. Good morning. Good morning. So, ayan, magandang umaga ulit sa ating lahat. And yes, ang pag-uusapan natin ulit this morning is all about our soul winning and our discipleship. No? Napakagandang topic. And at the same time, no, is that meron akong nabasa just recently na if you're going to know or learn, if you would like to learn more about something, one of the best way para matutunan mo yan is to teach it. Okay? Yes, and so kung gusto mong mas matuto sa isang bagay is kailangan alam mong ituro yan. Okay, but of course, walang ibang mas matututo ka kung hindi mo yun put into action. Pero the perspective no ng isang pan also is that totoo yun. In my years sa academy is that yun yung nung nagtuturo pa talaga ako is that kung gusto kong matutunan more about this particular subject, this particular course, is that ituturo mo. Kasi Amen. mapipilitan kang mag-research, mapipilitan kang mag-aral, di ba? Kasi how are you going to impart something also that you do not have? So the same in our soul winning. We need first to be saved ourselves before we could be able to share also the gospel fully, no? Okay. All right. So before tayo ay magpatuloy at before natin makalimutan, tayo muna ay magpasalamat sa ating Panginoon. Let us pray. Dakilang Diyos, maraming salamat sa umagang ito. Thank you, Almighty Father, again sa inyong ibinigay po na pagkakataon for us to listen to your words again. Thank you so much, O Lord, sa paggising niyo po sa amin. And we thank you, O Lord, again for this opportunity to learn, O Lord, from your words. Give us wisdom and a humble heart. O Lord, buksan mo po ang aming isip in order for us to be able, O Lord, to learn from you again this morning. And we pray also sa internet namin, make it stable. And may we be able, O Lord, again to glorify you this morning. Forgive us, O Lord, for our sins. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. All right. So, good morning sa ating mga interns. And stay tuned tayo hanggang sa matapos ang ating devotion ngayong umaga na ito. And so, as I mentioned kanina, ang pag-usapan natin is on soul winning. And marami na po tayong narinig no about
soul winning. It's the act of sharing the gospel, the death, burial, and resurrection of the Lord Jesus Christ. Okay, so that others may also have the opportunity, no, that their souls will go to heaven, or that their souls will be saved. And so, dito tayo sa Romans chapter 10. Okay. Very familiar verses. Romans chapter 10. Mag-umpisa tayo sa 9, no? And I'll try kung hatiin ko na lang siguro ito. So, ang point ko kasi dito muna is that how will we know if there are no preachers, no? Yes. How can we believe if no one will have the courage, or at least man lang parang how will we know and how will we believe something that has not been shared to us, di ba? And so dito sa verse 9 hanggang verse 15 ito, sabi niya that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. For with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. For the scripture saith, whosoever believeth on him shall not be ashamed. Okay, doon ako magdudwell mamaya for the first part sa verse 11. For there is no difference between the Jew and the Greek, for the same Lord over all is rich unto all that call upon him. So, ano tayo noon? 'Di ba? For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. However, okay, ito na, how then shall they call on him whom they have not believed? And how shall they believe in him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? And how shall they preach except they be sent? As it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things, di ba? So yun isang ang isang pinaka-point dito na isa is that how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace. And anong binibigay natin? Or unang-una is that anong ibinigay sa atin? Of course, binibigay ito ng ating Panginoon na meron siyang ginagamit ng mga preachers, may ginagamit siya ng mga soul winners. We receive, unang-una of course, is our salvation. One more is that glad tidings of good things. And so, pag makita natin, no, sa binasa natin is that nung na-share sa atin ang gospel is that what we receive? We were saved. Okay? And so our souls have been saved from eternal damnation, okay? Or eternal death. Diba? That hindi na tayo kung sabi niya nga dyan sa verse na binasa natin is that and shalt believe, diba, in thine heart. Okay? And so this is serious, sincere, diba, belief in the Lord Jesus Christ. Okay? And that we have confessed it with our mouth, diba? And that sabi niya dito is that for the scripture saith, whosoever believeth on him shall not be ashamed. Okay? So whosoever believeth, bakit, why should, kagaya namin, why should we be ashamed for being saved? Diba? Why should I be ashamed of doing right as a result of my salvation? So again, no, remember that ang kaligtasan or ang good things na ginagawa natin is that bunga ng ating kaligtasan. And so not the other way around. It has been always explained sa atin, no, that yung kaligtasan natin is that
yun ang yun ang kaya tayo gumagawa ng mabuti because of our salvation. Okay? And so good works, palagi nating sinasabi niyan, cannot save us. Okay? And so why should we be ashamed of doing right as a result of our salvation? Di ba? And so again, no, wag nating kalimutan that in our soul winning is that the gospel of the Lord Jesus Christ has been shared to us, di ba? And so when the gospel has been shared to us and that we have believed in our heart that the Lord Jesus Christ, okay, has died and buried, but he resurrected, okay, from the dead, di ba? And then from there, okay, is that doon magsimula ang ating talagang Christian life. So Christian life is that not because we have accepted a certain religion. It is more of because we have accepted the Lord Jesus Christ as our Lord and personal Savior. Okay, maalala ko kasi noon, no, is that marami din like me, is that gumagawa ng akala natin, okay, is that okay na yun, di ba? Pero mas nakakahiya na kung saan ang akala natin is that we are Christians already and yet we are not living the Christian way. That's Okay? right. And so, why should I be ashamed now, diba, of doing right? Okay, as a result of my salvation. Why should I be ashamed now, diba, of living a Christian life? Okay? And so, ngayon is that I am very proud to say, diba, that I live not for myself already. Okay? And that is if we go to discipleship. Kaya pagka narinig ko ang ating pastor, no, is that naiisip ko din yung mga nangunguna sa kanya, of course, no? And then sa mga kapatiran natin na full-time, okay, that, you know, they have already committed their life, okay, to Christian living. They have already committed their lives, diba, to followership of the Lord Jesus Christ in full-time capacity, diba? And so, diba, they have soul winning, discipleship. And so, ako is that I'm also proud that I live, okay, a simple life and a contented life. Okay? Na kung saan natin lahat nakukuha ito. Okay, where do we get all of these learnings, all of these teachings? No other than the Lord Jesus Christ. No other than the Bible. And so, bakit ako mahihiya? Di ba? I am proud also that my finances, unang-una, do not come from illegal and corrupt source. Okay? Amen. Saan ang gagaling yan? Okay? Yung ganyan na parang principle natin. Okay? Because of our salvation. Okay? And that our finances also, resources are spent to glorify God and not to glorify ourselves or not to glorify anybody. Diba? So, sabi niya nga sa Romans 8 verse 6 is that for to be carnally minded is death. Okay? But to be spiritually minded is life and peace. Sinabi natin kanina is that ano yung maibibigay, 'di ba? Kasi sa totoo lang is that I think nasabi ko na din ito noon is that ang palagi natin tinatanong is that anong makukuha natin? 'Di ba? If we have what we call this accepted
the Lord Jesus Christ as our Lord and personal Savior. Yun ang palaging pumupunta sa isip ng isang tao. So what? Okay? If tinanggap ko, 'di ba? Unang-una nga sabi natin is that eternal life. That is what is given, or that is what we give when we go soul winning. Okay? We give, sabi niya dyan, life and peace. And unang-una is that ang ating eternal life through our salvation. And then peace. Okay? Peace against what? Peace against sin that destroys the peace. Okay? And so pag tingnan natin dito sa last verse na binasa natin is that how beautiful are the feet of them that preach. What do we preach? The gospel of peace. Okay? And bring glad tidings of good things. Okay? Amen. That is why yung sabi ko nga is that we just need to go back to who we were, okay, before, diba? And that when the gospel was shared to us, is that ito na yung naging buhay natin, okay? That we live a life of peace already against sin, against may kababasa lang ako na sinare ni Apple actually nung kagabi yata ito, is that sabi niya, we are free from chaotic system of life. And totoo yun, no? The moment that we have accepted the Lord Jesus Christ as our Lord and personal Savior, is that we will be free from this chaotic, worldly affairs, worldly life. Okay? Na kung saan, may iba yung ating priority, 'di ba? And yun nga, noon is that before tayo na save, no, is that we live a chaotic life. That's but right. Because the gospel has been shared to us, we live a life of peace, we live a life of contentment. And yun ang hindi na-appreciate ng karamihan, 'di ba? That when we go to share the gospel of the Lord Jesus Christ, is that it is another religion. It is another denomination. Okay? Kasi sometimes you don't blame them kasi maraming mga ganyan din kasi, 'di ba? But we are blessed that in our church is that we share nothing but the gospel. And that in the long run, hindi rin nakikita ng ating babaghagian ng salita ng Diyos of what is their effect, okay, to them. Diba? Sometimes ang kanila is that yan ba is that yayaman sila, mga ganon. Well, hindi nila nakikita ang hindi nasusukat na kayamanan. Okay? That's right. And that is what we have. Diba? And that is what we possess. Okay? Already. And so itong mga estudyante, no, is that you will become law enforcers someday. And that noong hindi pa tumaas ang sweldo ng mga kapulisan natin, is that palaging yun yung claim. Kaya ang daming mga corrupt na mga kapulisan natin, ang daming mga extortionist, even to the extent na
doing violent crimes na anong tawag dito? Kidnapping. Imagine may mga ganyan na mga balita. So anong ginawa nila? They increased yung sweldo, okay, ng mga kapulisan natin. The question is nung tinaasan, have we heard nothing again about our police officers na involved dyan sa mga ganyang illegal activities or crimes? No. Okay? Hanggang ngayon, marami pa tayong naririnig ng mga cases na mga ganyan. And so, increasing, I don't think na ang kanilang sweldo is that yun yung pinaka what do you call this? Solution, no? Ano yung solution talaga is contentment. Solution talaga is that you know how to live a life in Christ. Yung tinuturo ng Bible sa atin. And sabi ko nga is that and then the teaching of the Bible also on our finances, diba? And so those are the things that we appreciate, no? And we benefit from in terms of our Christian life. And saan lahat nanggagaling yung mga yan? Saan lahat nag-ugat yung mga yan? Diba? Again, when we accepted the Lord Jesus Christ, our Lord and Savior. And saan nanggaling na naman yan? Okay? When a preacher was sent to us. Amen. Diba? When a soul winner was sent to us. Amen. Okay? The life that we live now is that because there are those who have a beautiful feet, sabi na nga dyan. Diba? Na kung saan kung tutignan natin is that literal. Okay? Na naglalakad para marating tayo. Diba? And then share sila sa atin until such time, okay, that we ourselves also have that obligation, okay, and responsibility because tayo mismo ay nakikinabang, di ba? Doon sa ginawa sa atin na na-share sa atin ang ebanghelyo. And so for us also, di ba, is that we need to go, okay? We need to be able also to know how to share, okay? Amen. And then yun nga, if sincerely na natanggap natin, okay, ang Panginoong Hesukristo sa ating puso and then sa ating buhay, is that yung testimony mo lang kung paano mo siya tinanggap is how you share also. Okay? That is why every time na, especially pagka itong mga interns ang kausap ko sa Sunday at ako ang nag-share sa kanila, is palaging ang bungad ko sa kanila is maraming salamat at dito tayo lahat nagkikita-kita. 'Di ba? Kasi pwedeng nagkikita-kita tayo sa inuman. Pwedeng nagkikita-kita tayo sa ospital siguro. Pwedeng nagkikita-kita tayo sa sugalan. 'Di ba? Pwedeng nagkikita-kita tayo kung saan-saan dyan. But at least ngayong linggo is that dito tayo nagkikita-kita. 'Di ba? Oo. Saan lahat nag-ugat ang mga yan? Because somebody chose to share to us the gospel. Amen. Okay? And we were able to accept also, 'di ba? And so doon ang nagsimula
'di ba? Lahat ng mga ito na ginagawa natin that we enjoy, sabi ko nga. Okay? Because we have confessed in our mouth the Lord Jesus Christ. Okay? All right. So I hope that ngayong umaga is ayan, with that short sharing is meron tayong natutunan. Okay, and alam ko na kadagdagan ni na Ma'am Cherry tsaka si Inday. Okay, si Sheila ang ating topic this morning. All right, sige Ma'am Cherry. Amen. Sabi ko ang aga pa. Ang sarap kasing makinig, sir, pagka ang pinag-uusapan talaga ay yung soul winning, yung blessings, 'di ba? Na Amen. Nakakatuwa na kung meron mang nabigyan ng pribilehyo, ay isa tayo doon na una, syempre nakakilala tayo sa Panginoong Jesus bilang tagapagligtas, kaya nagkaroon tayo ng assurance ng langit. At ngayon ay nakakapagbahagi na tayo, 'di ba? At sabi ko nga nung time kasi na yung pabiyahe kami pabalik dito sa Baguio ni Pastor RJ, nag-uusap kami na tinatanong ko kung ano yung topic at sabi niya balik natin yung yung soul winning kasi napakarami ng mga Kristiyano ngayon na alam naman nila, sinasabi naman nila na may Kristo sila sa puso. Tapos, alam na nila yung soul winning and yet, hindi pa rin nila ginagawa. So, pag-usapan natin yung, ano ba yung pag-motivate talaga sa atin? And di ba totoo yung sinabi ni Sir Ariel na kailangan lang unang-una syempre, makilala talaga natin ang Panginoong Jesus sa puso natin. Yung clear understanding of what we were before, 'di ba? And kung ano na tayo ngayon na naligtas na tayo, na may katiyakan na tayo ng langit. And kung dati may sinend na preacher sa atin, so ano naman ang gagawin natin, 'di ba? We should also be the preacher for other lost souls, for the lost souls. Kasi kung wala rin pumunta sa atin, hindi tayo ngayon nag-e-enjoy ng ganitong kalagayan, 'di ba? Kaya thank you Sir Ariel at yan ipagpapatuloy nga natin itong topic natin. At sabi niya kanina ay teach what you know para lalo kang ma-enhance. And totoo 'yun kasi actually kami nga nung high school pa lang, ang motto namin sa klase, sa classroom namin, if you know something, multiply. 'Di ba? So kung noon, unbeliever pa ako noon, meron na kaming ganong motto sa classroom namin. Puro ka-anuhan lang naman 'yun, mga worldly, mga knowledge lang 'yun noon. 'Di ba? So how much more ngayon na nakilala mo talaga si Kristo. So that is something to be multiplied talaga, 'di ba? And yung sinasabi niyo na teach para lalo mong makilala. Totoo kasi kung nare-recall ko lahat ng subjects namin dati, ang nagre-retain talaga sa akin, yung mga subjects na merong reporting. Kasi anong gagawin mo? Talagang magre-research ka talaga eh. Hindi ka pwedeng mapahiya sa harapan, di ba? So, bawat sasabihin mo doon, kung may magre-refute, alam mo lagi dapat kung paano mo i-refute. So, magre-research ka. So, kung yung mga subjects namin na may ganun, hanggang ngayon, ay naaalala ko pa, 'di ba? Kaya totoo 'yon na anuman ang meron tayo ngayon, privilege na meron tayo dahil nakilala natin ang Panginoong Hesukristo, huwag nating ipagdamot. Yan. That is the best motivation na meron dapat tayo bilang isang Kristiyano na mag-win ng mga kaluluwa. And para nga mangyari 'yun sa atin, 'di ba? Ay babalik na naman ako dito sa verse na paulit-ulit ko ring nababanggit ito sa devotion natin dito sa John chapter 5 verse 39 na ito kasi yung command ng Panginoon sa atin eh. Ang Panginoong Jesus mismo yung nagsabi dito. Dahil during this time actually ay pina-persecute siya ng mga Jews
At yan, sinabi niya dito na ito yung hindi naman defense, pero ito yung sinabi niya sa mga Jews na pinopersecute siya. Na itong ginagawa niya ay hindi niya pansarili, kundi para sa will ng Ama na nag-send sa kanya. And then, eventually, dito sa verse 39, ay sinabi niya na, "Search the scriptures, for in them ye think ye have eternal life, and they are they which testify of me." Yan. Hindi ko hindi ito pang pang tao lang na gawain, kundi merong nag-send sa akin. So search the scriptures para alam nyo. Kasi sa Old Testament pa lang, 'di ba? Sabi nga niya, si Moses nga sinulat niya na ako noon pa lang sa Old Testament. So ano yung dapat natin gawin? Kasi ang nakikita ko actually habang kami pagkasama ko yung mga disciples ko, meron naman silang willingness to go soul winning. Talagang pag pumupunta ako doon, sabi nila, "Ma'am, sama po kami sa soul winning." Talagang nakakatuwa, 'di ba, na may drive sila to walk. Hindi naman biro din yung mga terrain natin dito sa Baguio. Kasi kung tamad lang sila, ay hindi talaga nila gugustuhin yung nasa initan ka, lakad ka. Kasi ang area ko ay mula dito sa Ungasan. And then, pupunta kami ng Camp 7, aakyat kami ng mga bundok, tapos bababa ulit kami doon sa babalang checkpoint. Ganyan, pupuntahan namin yung mga disciples doon. So, hindi yun, hindi pasyal ang ginagawa namin, kundi talagang lakad na makikita ko rin talaga silang nagpapawis. And yet, pagdating sa soul winning, pagka sasabihin ko na sa kanila, yan, sige, approach mo. Hesitant sila, no? Hesitant sila na, mag-share. And then eventually ako pa rin yung mag-share. Ang nakita ko kasi doon, they lack knowledge, no? Yun yung nagbibigay sa kanila ng dahilan na wala silang confidence na mag-share. Dahil kulang pa yung knowledge. Kaya nga ang sabi dito sa verse 39, "Search the scriptures, for in them ye think ye have eternal life, and they are they which testify of me." If you are going to search the scripture, it will give you knowledge, 'di ba? So kung equipped ka sa kaalaman, ay naniniwala naman ako na ito yung magbibigay sa iyo ng confidence, 'di ba? Confidence na humarap sa mga tao, kasi isipin mo na ay, napag-aralan ko na 'to. Medyo alam ko na kung paano ko i-refute. Halimbawa, at may tanungin siya sa akin ganito, kahit paano alam ko na kung paano sagutin. 'Di ba? So, unang-una, syempre, magkaroon tayo ng knowledge para tayo ay ma-motivate na mag-win ng mga souls. If you remember the rich man, 'di ba? Na nagbebeg talaga siya from hell. From hell, sinasabi niya, "Please, magpadala kayo ng mga soul winners." So, yun nga yung napag-usapan natin dati pa nung May, na isa yun sa naging motivation na kung merong tao doon sa hell na nagbebeg na kailangan nating mag-soul winning. Ngayon na nandito tayo sa lupa at nakakasalamuha pa natin yung mga tao, yung mga lost souls, ay let's grab the opportunity to win them, 'di ba? Kasi nga maraming tao sa impyerno na nagsasabing, "Punta po kayo sa bahay namin." Ayaw naming mapunta sa impyerno. Ayaw naming makatulad ng mga kapamilya namin yung kalagayan namin ngayon. So, para maging equipped tayo, first is magkaroon tayo ng knowledge, 'di ba? But not only that, kundi sa John chapter 7 verse 18 ay maganda ring makita talaga natin ito, no, na hindi lang basta knowledge. Kasi minsan, pagka knowledgeable na tayo, sinasabi natin na alam na natin lahat, ay minsan tawag dito, nawawala yung direction. Imbis na we glorify God, dumarating yung time na dahil ang feeling natin ang galing-galing na natin, hindi natin alam na nakukuha na natin yung glory. And then sabi niya dito sa chapter 7 verse 17, "If any man will do his will, he shall know of the doctrine, whether it be of God or whether I speak of myself." And then sa verse 18, "He that speaketh of himself speaketh his own glory,
But he that seeketh his glory that sent him, the same is true, and no unrighteousness is in him. So ito yung isa pang dapat nating ma-achieve, no? Na para talagang ma-motivate tayo na mag-win ng kaluluwa, huwag nating isik yung ating own glory, yung glory natin. Hindi para sa praise ng ating pangalan, kundi palagi nating iisipin na kaya tayo nag-seek to have that knowledge para mag-glorify natin lalo ang Diyos. Hindi para sumikat tayo or kung ano man yung ano, but for us to really be able to do the will of Him that sent us, di ba? Kasi nga ang sabi dito, he that speaketh of himself seeketh his own glory, but he that seeketh his glory that sent him, the same is true, and no unrighteousness is in him. Kaya napakaganda na kung ganito yung ating motivation to win souls, ay, sabi nga dito, no unrighteousness is in him. Wow, parang perfect na, no? Pag soul winner ka, talagang parang perfect. Ganon. Bakit? Kasi nga, dahil nagwi-win ka ng kaluluwa, iiwasan mo ngayon na may makita sa'yo na hindi maganda. Diba? Iiwasan mo ngayon na makitaan ka ng kaangasan. Yung word nila, maangas. Ibig sabihin, you are going to humble down. Talagang i-reach mo yung hanggang sa pinaka-aayawan na ng publiko. Ikaw ngayon na soul winner, ang pupunta sa kanya para sabihin na kailangan niyang tanggapin si Kristo. Kasi kung wala tayong ganong attitude, mamimili lang tayo, ay, dito lang ako sa mga naka-necktie, kagaya ni Sir Ariel. Gusto ko lang yung mga parang may mga sasakyan, doon lang ako mag-share. Hindi mo iisipin na yung mahirap na tao ay kailangan niya rin ng kaligtasan, di ba? Kasi nga, anong sinisik mo? Your own glory. Gusto mo meron kang mapapakinabangan. Pero alam niyo, pag soul winner tayo, ay, yun ang isa sa mga gifts na naibigay sa atin, na lumalapit tayo sa mga taong wala naman talaga tayong mapapakinabangan sa kanila. Kung iisipan lang natin yung material na pakinabang. Most of the time, pag soul winner ka, ang titignan mo lang talaga yung kaluluwa niya na patutungo sa regardless kung anong kalagayan niya, regardless kung anong suot niya, anong ugali niya, di ba? Napag-usapan natin noon, napapahiya tayo. Yung iba talagang they look down at us, pero anong gagawin natin? We still go. Bakit? Kailangan nilang makarinig ng word of God. And ang mahirap kasi pagka sinisik lang natin yung own glory natin, magsasawa tayo Yun sinasabi nila na burnout. Magsasawa ka kasi hindi mo naman yun ginagawa para sa Diyos. So, pagka napagod ka na, inubos mo na yung lakas mo, yung resources mo, inubos mo na yung sinasabi mong katalinuhan mo, tapos nakakita ka ng ganong mga hindi magandang response, di ba? Mapapagod ko ngayon. So, anong mangyayari? Alam mong, tinanggap mo ang Panginoon, alam mo yung pagso-soul winning, ayaw mo nang mag-soul winning. Bakit? Ayoko nga, mapapahiya na lang ako. Bakit? Kasi hindi mo na iniisip na ginagawa mo yun for the glory of God. Di ba? You have the knowledge, pero ayaw mo na kasi lumabas na yung totoo na motibo mo na ginagawa mo na lang yun for the glory of God. Kaya nga, ang pinakamaganda talaga sa atin, para lagi tayong namomotivate to win souls, yung looking back to where we were before, yung sinasabi ni Sir Ariel kanina, na huwag nating kakalimutan kung paano tayo nabago, kung paanong yung buhay natin dati, sabi niya, nagkikita-kita na lang tayo sa inuman, sa kung saan-saan. At maaring pati sa korte, di ba, nagdedemandahan na lang tayo. Bakit? Kasi wala tayong Diyos. At nagpapaangatan na lang, magkikita-kita sa SM, pasabihan ng kung ano yung brand ng damit mo, ganyan. Yung bang walang kasawaan. Pero looking at yun, si Sir Ariel nga, na alam ko, sa buhay niya noon, sanay siya sa high-end na buhay, di ba? Hindi siguro yan magsusuot ng damit na walang tatak, di ba? Pero ngayon, makikita natin yung kanyang contentment, yung pagkain. Dito nga sa dito sa church, pag pumupunta sila, kung ano yung nakahain doon, yun. Hindi ko alam kung nagugustuhan niya yung mga kinakain. And yet, makikita mo. Anyway, kumakain pa rin siya, di ba? So, talagang nangyayari lang yun kung tayo ay totoo na merong burden sa kaluluwa.
lahat yun lalabas eh. Kasi kung wala, parang talagang, iaano mo na lang yung sarili mo, ilalayo mo lang yung sarili mo sa mga taong nagwiwin ng kaluluwa. Bakit? Kasi isipin mo, ay, hindi ko yan forte. Or di kaya ay, ano ba yun, yung, that's not my cup of tea. Di ba? Usually, ganun yung mga sinasabi natin. Pero talagang kung totoong kilala mo ang Panginoon, unang-una nga yung knowledge mo. Kasi ngayon yung pinaka-importante, kung wala ka ring knowledge, hindi ka rin mamomotivate eh. Di ba? Sa lahat ng bagay, ang unang-una muna, kailangan mong mapasukan. Kaya nga dito sa Proverbs chapter 2, ay nakalagay talaga dito na yung word of God, yung wisdom, yung knowledge, kailangan talaga nating isik. Kumbaga ay para tayong mga minero lagi dapat na talagang dinidig natin. Sabi dito, if thou criest after knowledge and liftest up thy voice for understanding, if thou seekest her as silver and searchest for her as for hid treasures, then shalt thou understand the fear of the Lord and find the knowledge of God. Diba? Doon mo lamang maa-appreciate yung Diyos na nagligtas sa'yo, yung Diyos na nag-create sa'yo, yung Diyos na araw-araw kang ginigising, pinoprotektahan, pinoprovide ang lahat ng pangangailangan mo kung meron kang knowledge. Diba? Kaya nga yung iba, wala silang pakialam kasi parang akala nila sila nagpo-provide ng sarili nila eh. Diba? Na, yung naririnig nga natin, ewan ko si Sir Ariel yata yung nagkwento noon na, bakit yung sinabi niya na nagtatrabaho noon, bakit siya magta-tithes? Siya naman ang naghihirap. Bakit siya magta-tithes? Siya naman ang gumigising sa umaga. Talino niya naman yung ginagamit niya sa trabaho niya. May mga taong ganun. Diba? Kasi nga, they don't have the knowledge of God. Pero pag meron na tayong knowledge ng Panginoon, ang unang-unang mangyayari sa'yo ay magkakaroon ka ng humility. Talagang bababa ka talaga sa level na alam mo talagang wala kang magagawa kung hindi ka hihingi ng guidance sa Panginoon. Diba? So kung meron mang talagang mga bagay-bagay na magmo-motivate sa atin, yun. Unang-una, yung knowledge natin. Pangalawa, yung kaisipan natin na we glorify God sa mga ginagawa natin. It's not ourselves. It is always for the glory of God. Kaya nga 'di ba sa 10:31 ng Romans, sabi doon, whether therefore ye eat or drink, and whatsoever ye do all to the glory of God. At ang maganda niyan, pag lahat ito lagi nating ginagawa dito sa 1 Thessalonians chapter 2 verse 19 ay hindi naman in vain. Kasi ang Diyos, 'di ba, lagi niyang sinasabi na alam niya kung ano yung mga ginagawa natin, nakikita niya. So, meron tayo laging reward. At hindi lang basta reward ang nakalagay dito sa 1 Thessalonians chapter 2 verse 19, pero crown. It is a crown of rejoicing. Kaya nga sabi niya dito, asan na ba yun? Sabi niya, for what is our hope or joy or crown of rejoicing? Are not even ye in the presence of our Lord Jesus Christ at His coming? Diba? Kaya nakakatuwa pag marami kang na-win, marami kang crowns. Diba? At, pero syempre, hindi naman talaga yun yung natin eh. Ay, gagawin ko ito para pagka pumunta ako sa langit, ay marami akong crowns. That is inevitable na pagka soul winner ka, ay marami kang crowns. At pero syempre pag kinuha mo na yung glory dito sa lupa pa lang, wala ka ng crown sa langit, 'di ba? Kaya nga 'yun ang napaka-importante na every time nagagawa tayo, actually hindi lang sa soul winning. Anything na trabaho dito sa simbahan, sa paglilinis diyan, kami dito dahil mga full-time kami ay kami yung naglilinis, nagluluto, naghuhugas, kung ano-ano lahat mga ginagawa natin dito ay kung iisipin namin na gagawin ko ito para ma-praise yung aking pangalan, mapapagod ka. Pero pagka lagi nating iisipin na ito gagawin ko para sa glory ng Panginoon. Like for example, sa inyo, dyan sa mga nasa labas, na nagsusulwinin kayo kahit walang nakakakita. Di ba? Kahit hindi kayo kasama sa saturation ng mga full-time. And yet, paglabas nyo, may nakatabi ka, may nakausap ka, you win souls, that is a promise of crown of rejoicing. Di ba? Ginagawa mo lahat ng bagay para sa Diyos, hindi para sa iyong sarili. Kaya nga, napaka-importante talaga na kung tayo man ay gagawa, yung mga may eternal value na, 'di ba?
And soul winning has an eternal value. Hindi ito basta-bastang investment, 'di ba? Kasi kaluluwa ang pinag-uusapan dito eh. Kaya kailangan natin na kung tayo ay naligtas na sa ating lahat na mga Kristiyano, hindi na tayo mission field, dapat tayo na rin yung missionary. Sino yung missionary? Yung nagbabahagi na rin tayo ng salita ng Diyos. Huwag nating ipagdamot, di ba? Yun nga yung lagi kong sinasabi na, ikaw nga pag nakakain ka ng masarap na ulam sa isang restaurant, ipagmamalaki mo yan sa lahat. Ay, nakapunta ako sa ganito, kailangan tikman nyo rin. Kailangan makapunta rin kayo, di ba? Kasi ang sarap talaga. How much more ngayon, you have eternal life, di ba? Eternal life yung meron kang peace of mind dahil alam mo na anytime na dumating sa iyong kamatayan, pupunta ka sa langit dahil tinanggap mo si Kristo. And yet, ayaw mong ibahagi, di ba? So, kaya nga sinasabi na parang questionable yata. Questionable yung salvation mo kung ayaw mong ibahagi. Kasi, bakit hindi ka proud sa Panginoon, di ba? Bakit hindi ka bold sa pagbabahagi sa Panginoon? Well, yun nga yung sabi ko kanina, maaring kulang pa sa knowledge. Kaya ang gagawin natin, puspusin natin yung ating sarili ng knowledge patungkol sa salita ng Diyos, ng patungkol sa soul winning. Kaya nga, di ba, kaya natin pinag-uusapan church attendance, Bible reading, prayer, lahat yan ay ingredients para tayo maging effective na soul winner. Yan. So, I hope na sa ganito lang na napag-usapan natin ay we will know kung ano yung talagang dapat na magmo-motivate sa atin to win more souls. And may knowledge tayo at meron tayong eternal life, pero bakit hindi tayo masyadong nagwi-win? Because marami pa tayong may mga humihinder. So, ang gagawin natin, knowledge, and then isipin natin, this is for the glory of God. And eventually, my crown of rejoicing. Diba? So, yun pa lang po muna, Sir Ariel. Thank you very much po. And to God be the glory. Amen, amen. At least, makita ninyo, may emphasize yung isang motivation, inspiration natin. Why we need to win souls is that we just need to look at ourselves. And hindi lang yung saan tayo galing, no? But until now is that we continue to grow in our spiritual life. Kasi hindi one time na tinanggap mo and then hindi ka na, 'di ba? Wala na. Hindi. Okay? Kaya makita ninyo, 'di ba? After we receive is that tuloy-tuloy pa rin. Yes. Okay, ang ating pag-grow bilang isang Kristiyano. Kaya nga, kung just recently, sa Father's Day, yung solo ni Sir Tom, everyone yan na napapansin natin, no? Thanks to Calvary, okay? Because we are not the man we used to be. Amen. Okay? Diba? Things are different thanks to Calvary. Things are different than before. Okay? Diba? And so, ayan, sa everyone also, every New Year na ang kinakanta is yung tribute. Yes. Diba? Amen. So, how can I say thanks, sabi niya, for the things that, God has done for us. Okay? Things that are undeserved. Sa totoo lang. Diba? And so sabi niya is that to God be the glory. Okay? Sa everything. Okay? Na ginagawa natin. So sabi nga, binasa ni Ma'am Cherry kasi, so what hope do we have? Okay? In doing this. Amen. Diba? And that, ayaw ba natin na meron din tayong parang kasama na tulad natin is binago ng gospel, binago ng Biblia, binago ng Word of God. Diba? Oo. Sa totoo lang. Okay? And so, even yung sabi ni Ma'am Cherry nga kanina, totoo yun, no? When ako hindi pa ganyan talaga na siyempre, lahat para sa'yo. Yes. Di ba? Kasi ang isip natin is pinaghirapan mo. Di ba? So parang deserving ka lang na
ikaw lang. Okay? Kaya nagiging greedy tayo. Di ba? Ngayon, tina. Sabi ko nga kay Apple, ito na yung kwan natin. So, yung disciples, yung mga ilan na, yung tawag dito, yung isang nag-aaral is kala namin matatapos 4th year na, yung pala 6 years pala yung course niya. Oo. Tapos yung isa is 3 years. Ngayon 5 years. 5 years na, di pa natatapos. Ay, sige lang. Oo, sige lang. And then, yung isa umpisa. Sige, basta. Isa lang ang kailangan na requirement natin is dapat nasa church tayo. Dapat yung meron tayong Diyos sa ating buhay. Amen. Or else. Oo. And so even sa pagkain, pananamit, totoo 'yun, no? Okay, and so palagi pagka nandiyan ako sa church is that nagiging healthy ako eh. Oo. Ay, bibigay ni pastor sa akin yung mga gulay. Yes, sir. Diba? So, yung mga ganyan nadidisiplina tayo sa totoo lang. Amen. Yes. Matutunan mo talaga, diba? Nadisiplinahin ang sarili mo. Totoo lang. Okay? Alright, so dyan si Sheila, may oras ka pa naman Sheila, hindi ka namin pipigilan. Okay? And so wala si Caribal, so solong-solo mo. Guys, sa'yo na rin yung oras niya. Okay, sige Sheila. Sige. Good morning po sa ating lahat. Magte-testimony na lang po ako. Una-una po is nagpapasalamat po ako sa mga mensahe po na napakinggan po ngayon. Salamat po sa inyo, Sir Ariel, Ma'am Jerry. At pangalawa po is nagpapasalamat po ako kasi nandito po ako sa Right Church. At tinanggap ko po si Jesus Christ our Savior po. At kasi i-share ko lang po ito nung nandun pa ako sa amin, si Kuya Dumar po is parati po siyang tumatawag sa amin. Sinishare niya po yung gospel. Pero nung sinare niya sa akin, parang di ko sumusunod lang ako sa kanya, parang hindi galing sa puso yung lalo na yung sa prayer. Minsan nga tinatawanan ko pa kasi through cellphone nga. Di ko pa din maintindihan kasi lalo na nung wala pa ako ng salita ng Diyos, hindi pa ako nakakapakinig dito. Kaya parating ulit, tumatawag ulit si Kuya, sinishare na naman niya ulit, sinasabi niya, tinanggap mo na ba si Jesus Christ? Sabi ko naman, opo, kahit parang hindi sa galing sa puso, parang, basta yun. Pero nung nandito na po ako sa church, dun ko po, nung una, parang, nag-adjust pa kasi bago pa lang. Pero nang tumagal, naintindihan ko po, lalo na yung pagsusulwining, lalo na yung mga sinishare po niya sa amin, doon ko po naintindihan na, okay. Kasi yung kasi doon, walang salita ng Diyos. Linggo lang yung church po namin. Basa-basa lang, makinig ka lang, yun, wala na. Pero dito, araw-araw, nagpasalamat po ako kasi araw-araw po ako nakakapakinig dito ng salita ng Diyos. At, ini-explain talaga kung ano talagang ibig sabihin nun, ganun. Kaya nagpapasalamat po ako kasi nung nandito ako, kasi dumating ako dito Friday. Tapos, nung sa Sunday, shiniran ako ni Ma'am Vicky na, yun, pinaliwanag niya sa akin talaga. At doon ko tinanggap si Jesus Christ our Savior. Tapos, pagkatapos nun is, nagpabaptize ako. Kaya, doon ko talaga tinanggap yung Panginoon. Nung October, naalala ko pa talaga kasi, October 8, 2024. Kaya, nagpapasalamat po ako sa mga salita ng Diyos na napakinggan ko araw-araw.
At lalo na sa pagsusul winning, nung una, di pa ako marunong pero parating nakakapagkinig, parating ini-explain, pinapaliwanag. Kaya yun, parang natututo na din sa pag-win. Ang sa akin lang po is yung parang nahiyang lumapit. Pero nung una, sobrang mahiyain talaga. Parang ayoko lumapit. Kailangan ko pang may kasama kasi di talaga kaya. Nanginginig pa yung katawan ko. Kaya ngayon, parang nagpipray muna ako bago ako nag-win na sana ma-win ko ito para maligtas po siya. Kaya ngayon, kaya ko na po siyang ma-win na kahit ako lang mag-isa. Minsan nga, iniwan ako ni Kuya dun sa area. Nag-win ako kasi minsan hati kami. Kasi sa baba siya, ako sa taas. Kaya yun. At kaya kapag kung sabi nga ni Ma'am Cherries, kung anong meron sa atin, wag nating ipagdamot. Kaya kung tayo, tinanggap na natin si Jesus Christ, dapat i-share din natin sa iba. Kaya, yun lamang po. To God be the glory. Amen, amen. And doon makikita natin na sabi nga ng Bible is that faith cometh by hearing. Okay? Yes. And hearing with the word of God. Kaya kung kulang pa. Ako nga, sabi ko sa inyo, parang 10 years yata para lang maging seryoso. Pero it does not need na maging ganun katagal, no? Ganun ako ka BOBO, di ba? Nakakala mo, marunong ka na kasi ganito yung natapos mo. 10 years para lang para lang matutunan mo na ito pala yung gospel. Amen. Kung sana, tapos sasabihin sa sarili natin, kung sana noon pa pala, no? Totoo yun. That's right. Okay? Totoo yun. Na kung saan, and then, we hear, listen, the word of God. Tapos, ang tagal ng delay, di ba? Delayed reaction natin hanggang sa maunawaan natin na, pero magandahan sa tuloy hanggang sa, maging serious tayo. Okay? Sa ating mga naririnig. Okay? Kaya nga, maganda yung everyday. Meron tayong mga naririnig sa totoo lang. Alright, so I hope that all of us were blessed. Ako, I'm blessed now na sa mga narinig ko, kay Ma'am Cherry, kay Sheila. Amen. Alright, so I hope all of us, again, were blessed this morning. And again, good morning sa lahat ng mga kasama natin sa Facebook Live. Okay, nakikita ko may mga alumni tayo. Okay, na from UC, and maraming salamat sa pag-join ninyo. May mga comments dyan, Ma'am Cherry, or Wala. Wala po, wala sir. so far, no? Okay. Alright, may announcement? Tuloy po yung service natin mamayang gabi. Amen. Amen. Okay, so kita-kita tayo mamaya dyan. Alright, so tayo ay manalangin. Let's pray. Almighty Father, we thank you so much again for this morning. We thank you so much, O Lord, for our devotion sa aming mga narinig. Almighty Father, and please help each and everyone for us, O Lord, to grow in our spiritual life, specifically, O Lord, sa aming soul winning and discipleship. Maraming salamat. Dakilang Diyos sa privilege po again na makapag-share ngayong umaga na ito. And keep safe everyone, O Lord, sa mga mag-aaral, ng travel, papuntang school, papuntang trabaho. And we pray, Almighty Father, for our service also. Mamaya, give wisdom, O Lord, sa aming pastor as he prepares sa message this for tonight, O Lord. And again, we thank you so much for this opportunity na makapakinig ulit tayo ng salita. Forgive us, O Lord, for our sins. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Bye. Thank you, sir. Thank you. Bye-bye.